Siguro, si Erwin Tulfo, hanggang daldal na yan. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Oh, kalkalin niya si Robin Padilla. O kaya saktan niya. Subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niyang laban, ready na kami. Handa na kami mga kapatid yung mga Muslim para ipaglaban ng tama. At kung pagsasalitain sila. Pero yung 14, karagdagan yun. Ha? Lalabas yun sa Huwebes sa patawag ni Senator Dante Marcoleta. Yun. Mga kasama nila, mga retired, mga nasundalo. 14 yun, may dadagdag pa na 7. Meron pa daw 7. Ha? 7 pa daw po daw. 7, ha? 7 pa po daw ang idadagdag ulit. 14 muna ang lalabas. 14 plus 7. 21. Kung ibig sabihin kung mayroon pang susunod na Blue Ribbon na pangungunahan po nila Senator Marcoleta. Meron pa. Meron pa. At magsasalita pa yung 14 na mga sundalo. Nagpapasalamat ako sa kanila. Ngayon pa lang, hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kung ano sasabihin nila. Pero, malamang-lamang, mabigat yung mga sasabihin itong 14 ito. Kalagdagan at magpapatunay doon sa sinabi niyang 18. Paano kaya kung totohanin ni Erwin Tulfo yung banta niya na may pipelyuhan siya pag nag-7 yung Ribbon na ulit sila? Ano naman ata, yung pagbabanta ni, nagpa-umanina naman siya doon. Pero yung pagbabanta niya, di ba sa kapwa niya senador? Palagay ko, hindi pa payag yung 18 months baka siya. Baka mamuntol po siya. Baka siya magpayayuhan. Senator Ruben Padilla, unahin daw siya kuyluhan. Oo nga. Yun ay mga kasama, iwas tayo sa fake news kasi nagsagot na si Ruben Padilla doon na hindi niya pahayag yun. Okay. Salita siya mismo na hindi niya pahayag yun. At least klaro. Iwas tayo sa fake news. Dapat doon tayo sa page mismo ni Senator Ruben. So ibig sabihin kung wala, hindi kayo kasali ngayon sa pinatawag. Hindi ako pinatawag dapat ka-attend ako. Pero kanina umaga, nag-coordinate ako dun sa mga sundalo, kinoordinate ko yung mga nangyayari. Kaya medyo nahuli ako sa pagdating dito. Pero, dinouble check ko dahil nga dapat susulat din ako kay Senator Cayetano na ano ba to, mayroong sulat sa amin. Pero wala namang official na binigay sa akin, baka sabihin naman, nagpipisita ako na hindi naman ako inimbitahan. So kung yung subpoena dumating sa'yo, Wala. Walang imbitasyon. doon sa Walang 18 Marines subpoena. ko, meron ding Meron. Attorney Levy, tapos binanggit yung 18 Marines. Tayo, mag-isip-isip tayo. Mag-isip-isip tayo. Tulungan natin ang ating mga witness. Protektahan natin yung mga witness ng Senate majority. Dahil isa sila sa pag-asa natin para malaman ang katotohanan, ang paglimas sa kaban ng bayan. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo lahat. Mabuhay ang lahat ng mga Pilipino, Muslim at Christian. Mabuhay ang nagmamahal sa mga katotohanan ng balita. Lalo-lalo na yung mga kapatid natin Muslim. Nandito kami lang. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pwede po ba magtanong? Yes. Kung sakasakali po ay tinuloy yung banta kay Robin Padilla na kukulyuhan at ano-anong gagawin ng kapatiran. Ay, hindi pangyayari na yun. Kaya nandito kami, alam na. Siguro, si Erwin Tulfo, hanggang daldal na yan. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Oh, kalkalin niya si Robin Padilla. O kaya saktan niya. Subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niyang laban, ready na kami. Handa na kami mga kapatid yung mga Muslim para ipaglaban ng tama sa ating mamamayang Pilipino. Dahil damay-damay tayo sa pangyayaring nakawan ng kaban ng bayan ngayon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang Muslim, pati Christian. Lahat ng mamamayang Pilipino ay damay-damay tayo dito. Yung para sa lahat. Para sa lahat ng mamamayang Pilipino, sila ang naghati-hati. Dahil sa mali-malitang ano ba yan? Mali-malitang basura na para sa mamamayang Pilipino. Kinurap nila. Kaya dapat silang mag-resign o makulong sa lalong madaling panahon. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat po naman. Sultan Omar po. Sir, Sultan Omar. mensahe nyo na lang po kay Senador Erwin Tulfo. Mensahe nyo kay Senador Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Yes po. Ang kaya lang niyang imbestigan yung mga away ng mga mag-aasawa na yung mga away ng mga walang away kabit po. Away kabit lang po.
Hanggang dyan lang siya. Hindi siya bagay sa Senado. Dahil akala ng taong bayan, ganun din siya. Diretso siya magsalita. Hindi parang ahas na nagsasalita siya. Ahas. Binabawi niyo yung salita niya. Pakiusap lang po, Mr. Erwin Tulfo. Opo, kung gusto mong manay ka dyan sa Senado, bawain mo yung sinasabi mo. Ay, Idol Robin Padilla, dahil hindi na kami natatakot sa'yo. Kahit anong oras, kahit saan lugar, sabi mo kung anong gusto mo. Huwag nyo kaming amunin, mga Muslim. Si Robin Padilla, hindi na yan natatakot sa'yo. Wala kami kinatatakutan, mga Muslim, with regards to the right of Filipino people. Kaya nagkaisa na kami para ipaglaban ng tama. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat po. Allahu Akbar! Katoliko, sa mga born again Christian, respeto po namin lahat ng mga pinagkakatiwalaan yung Diyos. Pero ang Diyos ng mga Muslim, iisa lang po tayo ang ating ala. Kaya nagpapasalamat kami. Unang-una na kay Spokes Nasib, kay Juni Nasib, sa ating bossing kay Boss Alan ng One Bangsamoro, kay Ma'am Charipa, at sa iba nating mga kasamahan. Patuloy lang po tayong manalangin kay Allah na ibibigay na ang ating nararapat na palitan ang ating Pangulo. Dahil ang Pangulo ito ay punong-puno ng pagnanakaw at punong-puno ng maleta. Tapusin natin to hanggat may panahon. Ibigay natin kay Allah yung mga lindol na lumalabas na yan ay katapusan. Kaya maraming salamat po sa mga brothers and sisters, sa mga vloggers natin nandito. Yusuf Penranque, Tatay Ronnie, Lubibico, ang mga binupo, magsama-sama po tayo. Chokran! Bago kami magtapos, nais po namin iparating ang aming taus-pusong pasasalamat. Unang-una, kay Ma'am Karen, kay Oliver, kay Yusik Ranque, lalong na po, kay Kensi, Tatay, Rani. Pag-abi siya, ito ang narinite, talagang nag-certificate pa kami dito ng Tatay Rani at Inay. Ito, Sig Survey. Kaya napatapusin ang lahat. Nice day, ito na aking nag-lieutenant at sa nag-isang Karen. Nandili ng Archer Philippines. Archer Philippines. Maraming salamat sa ating mga kapatid ng Muslim na sumasapit sa ating Senator Robin Padilla. Ang nakakatabang person, mga beautiful na nagpupunta rito para mag-ibig para bintakonsin ang naging Senator. Alam nyo, dapat tayo kamilis din. Lagi na kami kinakasunod ng mga Senator eh. Diba? Dapat, itong mga Senator natin, alam si Senator Erwin Tulfo, dapat hindi kasunod dito ng Code of Ethics. Dahil wala na sa lugar, Senado yan eh. Senado, ginagalan ng karamihan. Pero pag ganito itong senator na to, kung kwenyahan si Senator Robin Padilla, at pag binabanggit pa si Senator Marcoleta, para namang ikaw ang power dyan ah. Parang dapat kumilos tayo. Tayong mamamayang Pilipino na nandito sa kalsada ay walang takot na pinagtatanggol itong mga senator natin na kinakasuhan ng mga hayop na hindi ko malaman kung saan ang pag-uugali nang gagaling itong mga to. Dapat, itong mga, sino pa ba? Diba? Ilan ang asawa nitong hayop na to? Kung makapagsalita parang akala mo, tarakiwan, bakit ang bala? Ngayon, nakakahiya ka, Senator Erwin! Wala ka ng kredibilidad! Nakita ninyo mga pinagsasasabi, parang pinag-iiya tayo sa yes! O, sila ba? Dapat magtindig tumayo! Para kasi
siya ay magbubuhis ng buhay. Dahil sa naman talaga ang hinalan eh. Ito mga peking senator na putak ng putak. Dapat ang asikasuhin nyo yung lumindol sa Gensan. Paano nyo tutulungan ang mga taong kababayan natin doon na namatay? Paano sila paanbangan balitan? Na ang inyong ano ba tawag doon? Ang kanilang babangon muli. Anong babangon? Walang babangon kapag ganito ang mga nabumoto sa atin. Di ba? Kaya kayong mga lawyer, di ba, para sa bayan natin, tumayo tayo, kasuhan natin, etong mga to, ako, nakikita ninyo, di ba, naku, ewan ko nga ba, kung anong klaseng mga senator to mga Si Teleleng! Bumaba ka dito, Teleleng! Ayo. Bakit pwede nakakasuhan? Meron ba siyang power dyan sa Senate? Wala. Bakit pinapapapasok? Teleleng! Teleleng! Okay. Alilang kami na. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na mga Muslim at pinili po ninyo na dito po isagawa ang yung press conference at habang kanina tayo naman po dito araw-araw tayo po ay masunurin sa ating mga kapatid na pulis. Marunong tayo magbigayan. Kaso kanina nasaktan ako doon sa isang sinabi ng isang enforcer na yan na sinabi ko na sa kanya na hanapin ko ang driver ng mga sasakyan. Sabi niya, matagal pa yan, ihilain ko yan. Sabi ko sa kanya, hilain mo. Paalala ko lang sa iyo, marunong kami sumunod sa mga kapatid na pulis dahil nire-respeto namin sila. Kaya pag sumagot ka sa amin, magsalita ka ng maayos. Hindi kami gago o sino basta-bastang tao na sasabihan ng ganun. Tandaan mo yan. Halika, maghilaan tayo! Sino ba yun? Napakabastos. Parang walang pinag-aralan, hindi ko alam kung bakit nandiyan ka sa posisyon mo. Lahi ka ni Erwin Tulfo? Sa Senate, may kwelyehan, may hilahan! Halika yan! Laban! Nandito na! Marunong kami rin respeto, sir. Sinabi ko sa iyo kanina. Pero tama na, maraming salamat. Ulitin mo na lang. Sunod. Sino ba yun? Asan ba yun? Sino ba yun? Ano, sumpod ka ba? Grabing hina ng sigla. Siyempre na. Eh, saya. Nakatawa talaga ang ano mo? Ha? Nakatawa talaga. Kaya nga. Tumbalong ba eh. So ngayon siya, nanghina talaga ng ano ko yung iba. Kahit 3 minutes naka-upload ako, hindi. Ay, maganda pa na nakabit ng ganyan to. Nakabit ng ganyan. Ma'am Ruby, discount. Ito yung tao, mga Kahit anong dalhin natin sa ating kaya wala naman tayo pera na bibili kanila. Kahit sulok. Susunod kami. May supporto na rin namin ng Manila Movement. Darating na ang panahon. Pagkatulungan, ayaw ang leader, ayaw ang president. Ha? Yan! Nananawagan ako sa Pilipino. Ha? Bongbong Marcos, huwag mo lang antayin. Mamamatay ka, kayo may sakit ka na. Kasi mag-aagawan yung gusto mo. Baka yung anak pagkaano mo. Magkaano ka pa ng kung assembly. Magkaano ka kayo may sakit ka na. Huwag na! Kawawa na ang Pilipino! Marami nagugutom! Ha? Di ba yan ko? Ikaw! Kasahalot mo na ang damog mo!
mga waray-waray doon, nagugutom sa waray. Kung talagang tunay kang waray, ikaw, Martin, waray ka, sabi mo, congressman ka, sa Pilipinas na Dubai, dapat ilibre mo yung kababayan mo, ilibre mo lang yung fertilizer. Ikakawat mo, bilyon-bilyon, Martin Ibanez, ikaw din mo, ilibre mo yung mag-uuglan, kakatulungan ng Visayas Mindanao. Lahat, ilibre mo ang agriculture. Yun ang importante, ilibre mo ng mga fertilizer. Salamat! Salamat! Allahu Akbar! Maraming salamat! Ako bata akong Mindanao. Waray-waray hindi. Maraming salamat. Napihan na na sa... Sabi? Ito ka na eh. Huwag kang mag-ano. Napihan mo na sa... Kukulamin. Parang... May makukulam talaga nito. Oh, ito. Okay. Sino ba? Kita niyo mga boss hanggang sa dulo yan. Ito na mama, sama ka. Sir! Oh, sino ang susunod na magsasalita? Ha? Sino? Sino ang susunod natin tatawagin? Ha? Ha? Ayun, si sir, si sir. Sino? Ang kapatid natin. Matapang na Muslim. Ha? Sige. Ano po? Ano po? Ilang hours? Sila? 3 hours. 4 hours naman. Para sa bayan. Okay. Ah, Para sa bayan. inallow po ako ni Music magsalita ng unlimited. Para po malaman ang taong bayan, ang pangyayari ngayon sa bansa natin. This is a suffering, difficult crisis to the entire Filipino people, Muslim and Christian. Kaya nandito po kami, mga kapatid ng Muslim. Ayos nyo, kaagapay nyo po, katulong nyo sa lahat ng problema natin, kung paano natin marisolba. Problema ng taong bayan. Itong nangyayari sa ating lahat. Hindi po kanais-nais ang pangyayaring paglilimas ng pira natin. Pira! Tagal ng bayan. Pira! Ng mamamayan Pilipino. Hindi po tayo nandito. Dahil hindi lang ang linakayan ng grupo ng itong nakaya po, hindi natin mabasa kung anong nakapagatin sa kanila. Crocodile o mga lion, mga tiger o mga ano? Sound check, sound. Hindi mabasa, lakosti. Sound. Diyos ko, yawa. Ano po nangyari sa ating bansa? Dahilan po sa kanila. Dahil po sa mga nandyan sa crocodile farm, sabi ng pamangkin ko si Park, yung pinakamatapang na mandirigmang, laging mandirigmang Muslim. Nandyan si Park, nandyan po yung brad ko, si Bani. Nakita ko po yung mga kapatiran ko, mga 3 million dyan. Nandyan po ang Juan, ang Samuel, si Brother Alan. Nandito po kami lahat. Nakita ko po yung mga kasama kong membro ng the Real Sultanate League of the Philippines. Nandito po sila kanina. Para ipakita po ang suporta natin sa nangyaring corruption na kawan sa pia ng mga Pilipino.
Kaya next po sa atin, walang bibitaw. Magkaisa po tayo. Magkaisa po ba tayo? Walang bibitaw ha. Walang iwanan. Para malaman ang katotohanan. Malaman, ma-stop, mahinto ang ginagawa nilang pagnanakaw, korupsyon sa pira ng lahat ng taong Pilipino dito sa ating bayan. Pwede po ba? Pwede po ba? Kaya nakikiusap ako sa inyong lahat, sa ating mga minamahal na mga nagkakaisang majority leaders sa Senate. Ipanalangin po natin sila na mananaig sila sa katotohanan. Dahil po sa kanila, nalaman ang katotohanan, nalaman ang nakawan, ang paglilimas sa pila ng bayan. Yan. Majority leaders sa Senado. Pwede po ba natin silang tawagin na mga hero ng sambayang Pilipino? Sa pamumuno ng Senator Alan Peter Cayetano, pwede po ba? Papayag ba tayo ba na palitan ng liderato ng Senado? Hindi! Nabuhay sila! Nabuhay ang minority! Plurality! Sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Supportan mo natin sila. Pwede po ba? Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. Nandito po kami mga kapatiran ng mga Muslim para ipakita po ang suporta natin sa lalo naman na po kay ating Sarang. Kaya nagkaganyan sila dahil alam na alam nila ang mangyayari sa kanila kapag si ating Sarang ang nakaupo. Baik pa yan sa tabay niya. Kaya lagi kayo mga buhaya magnanakaw. Pag si ating Sarang, alam mo ang nangyayari sa inyo. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Kapag si ate, ate Sarah, ang makaupo bilang ina ng sambayan ng Pilipino, siya po ang para malaman po, maayos, walang dahilan, walang choice ang mga Pilipino. Si ate Sarah lang, pwede ko ba? Ikampanya natin, pwede? Tulungan natin. Okay. Tungkol na naman po sa aming po kami mga Islam. Maraming po dyan sa ating mga Senado. Nakiusapan po. Nakiusapan po. Huwag mo na magsalita ng mga ibalan. Sa sarap Robin Padilla. Ang tawag natin sa Muslim Rising, Abdul Aziz Padilla. Dahil kahit anong sasabihin sa kanya o panalangkot sa kanya, pagkarin mo daw panalabas nila sa Senado. Naku po, hindi mangyari na yan. Hindi mangyari na yan. Huwag mo na yung gawin kay Senator Robin Padilla. Kaya, pag ginawa mo yung kay Senator Padilla, baka mangyari na po. Baka mangyari na po. Ang nangyari sa Israel, ang ginawa ni Anton Macaulay sa Israel. Dahil kami mga Muslim sa buong mundo ay hindi kami papayag na atin yung kapatid ng mga Muslim. Pati mga baligsan. Lahat! Kaya namin ipaglaban, hindi lang mga Muslim. Pati mga kapatid namin Muslim o Christian. Kaya namin ipaglaban, kaya nandito po kami para malaman ang katotohanan. Hindi natin tatakpan ang katotohanan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang North Luzon, Visayas at Mindanao! Mabuhay ang katotohanan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ang susunod natin speaker si Kuya Park. Kuya Park, sandali, pwede bang may malilis sa akin? Sandali, may kakausapin lang ako. Again, palakpakan po natin
ang pinakamatapang na kabataan ng Republic of Supporter. Pila! Heart! Ano siya, naglalakad. Sound check, sound. Sound. Palagpagan mo natin, nandito, ang pinakamatapang kabataan ng Republic of Supporter. Pila! Heart! Ito na ako. Rinig pa ako. Sabi niya, kasi bawal daw naman. Okay lang kasi kamura-mura lang ang mga tatati sa loob ha. So, dapat lang naman. Kanina, Hindi kaya ng kanyang pagpagana. Kaya. Hindi. 3 robos naman sa isang araw daw eh. Bakit mo pa pinangalanan? Sabi ko, pampagana lang eh. Ipapagana lang ba? Sorry. Nadulas po. Nadulas. Ang pampagana niya, hindi niya kaya yung 2 at 3 buwan niya. Pagpasensya mo na tila ako nakalubrikan. Hindi nagdagan pa. Ano yan, sa gulong? Hindi. Sa makina. Risa. Hindi. Lubricant nga Risa. Ang brand. Madulas eh. Madulas sa pondo ng PhilHealth. Madulas sa pagsisinungaling. Madulas sa pag-aabono. Hindi nag-aabono yun. Madulas sa pagsiscript. Pag-aabono, pambili ng armas para pag nakaw niya ng pondo ng bayan, diretso sa kanyang bulsa. Ayun na nga eh, no? Kung naging matalino sana si Risa Ontiveros, alam mo, kung ako magnanakaw ako ng PhilHealth funds, ibagsak ko na lang sa kapulisan sa mga bagong gamit. Eh ang kaso na ibagsak sa mga NPA, eh wala namang alam sa armas yun. Pagbaba ng bundok, let go. Patay. Pagpatay, human rights. Di sana pinondohan mo na lang, hindi NPA yung human rights. Kung ako kay Risa, pinunduhan ko yung ninakaw niya ng pondo. Binili ko ng mga mamahaling gatas ng mga senior citizen, gamot na hindi expired, pampers na gamit ng senior citizen na bedridden, para matuwa naman yung senior citizen. Hindi yung magnakaw ka na nga lang ng pondo, mapupunta pa sa umaakyat sa bundok na nagbibitbit ng M16. Aray ko, Nagbibitbit ng Sina M16? Risa. Sinasanto nila si Risa. Ay, di ba si Kian pala yun? Ang sinasanto nila, yung taong nagsasalita daw ng wait, saan pa po ako bukas? Huwag ka kasi magtakbo ng shabu. Runner kasi. Yun nga eh. Proud pa siya sa kanyang relihiyon, pero ang tanong, may paninindigan ba siya sa kanyang pinaniniwalaan? Eh ngayon, tao, ano bang nagawa ng batang yan? Ginawa niyong santo. Nasa loob pa ng Senado, ano yan, Senador? Ang malapit nga niyan, pag kunwari ako aarestuhin ni Matibag, lumabas ka dito Matibag, tapos try mo ako arestuhin. Sasabihin ko, magiging santo rin ako dahil kay Kiat de los Santos. Ganito. Kung aarestuhin man ako ni Matibag ngayon, gusto ko, huwag sumakay sa kanilang sasakyan kasi nasusuka ako. Gusto ko bisikleta, ipadyak niya para pumayat naman siya. Hindi lang yun ang hamon ko sa kanya. Kung tayo aarestuhin man ni Matibag, oy, magtanggal ka muna ng libag bago mo kami arestuhin ha. Kung aarestuhin mo man ako Matibag, arestuhin mo ako, pailan mo ako ng kaso na pinaglalaban ko ang karapatan ng mga matatandang Pilipino na hindi nyo kayang ipagtanggol na kahit nasa posisyon na kayo. Puro lang kayo dada. Nagsasayang lang kayo ng papel, nagsasayang lang kayo ng pera, nagsasayang lang kayo ng tinta sa pag-imprenta, pero napupunta sa basura. Kasing amoy nyo ang nabubulok na basura na nasa tambakan na nasunog daw doon. Iwan ko lang. Butas. Baka